Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyong mapapansin ang takbo ng Ebanghelyo ngayong linggo, si Jesus ay palaging mayroong may kaniig na iba't ibang klase ng tao. Noong isang araw, ang kaniyang kausap ay Pariseo na nagtanong tungkol sa pag-aasawa. Nung isang araw naman, ang Ebanghelyo at ang kausap ni Jesus ay eskriba. Ngayong araw na ito ay eskriba. Kahapon ay Sadducees na tungkol naman halimbawa sa pagbabayad ng tax. Ngayong araw na ito, may kakaibang pangyayari. Hindi sinubukan ng eskriba na hulihin si Jesus sa kaniyang mga salita. Kung hindi kabaliktaran ang nangyari. Kung ang Pariseo at Saduceo ay nagtatanong kay Jesus upang tingnan at siya ay siluin kung ano ang kaniyang sasabihin sa pamamagitan ng paggamit ng lumang tipan. Sa araw na ito, ang Ebanghelyo ay tumutukoy din sa isang taong nais malaman
kung may alam ba talaga si Jesus sa kasulatan. At siya ay nagulat sa kaalaman ni Jesus. Kaparehong kasulatan ang kanilang ginagamit upang tingnan kung nasaan at hanggang saan ang lalim at lawak ng karunungan ng taong ito. Kaya nang sinagot ni Jesus ang dalawa sa pinakamahalagang utos, ito ay kaniyang kinonfirm. Ito ay kaniyang tinanggap na totoo ang sinasabi mo na magmahal sa Diyos, ibigin ang Diyos, at ibigin ang kapwa. Pero ano po yung magandang bagay na nangyari? Nang sinabi ni Jesus na malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Malapit na, pero wala pa. Malapit na dahil alam mo sa isip mo ang dalawang pinakamahalagang utos. Malapit na, pero wala ka pa. Nangangahulugan na hindi sapat na alam natin ang kasulatan ng letra por letra. Malapit na tayo. Alam natin ang kasulatan. Alam natin na ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong-buo mong pagkatao. At ang ikalawa ay ibigin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Pero hindi pala doon natatapos. Papalapit pa lang. Wala pa tayo sa sukdulan ng paghahari ng Diyos sa atin. Meron pa pala tayong dapat gawin. Hindi pala sapat na alam ko. Hindi pala sapat na nasa ulo ko ang lahat. Kasi kung papaanong ginamit ni Jesus ang mga kasulatan ng lumang tipan, Deuteronomio sa unang bahagi at Levitico sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, hindi pala yun sapat. Hindi sapat na alam natin, hindi sapat na memorya natin ang bersikulo at sakto ng kasulatan. Malapit na tayo doon. Maganda ngang nalalaman natin kasi ito ay bahagi ng katesismo na alam natin ang mga basics ng ating pananampalataya. Pero hindi pala sapat. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Paano magiging sapat? Paano tayo makapupunta sa kaharian ng Diyos? Na pagkatapos mong malaman, pagkatapos mong matutunan, at pagkatapos mong maunawaan na ang salita ng Diyos o ang kasulatan ay maging bahagi ng buhay mo at alam mo sa iyong isip, ito naman ay kailangan nating ilagay sa gawa. Kailangan naman ang lahat ng ating alam, ang lahat ng ating nababasa at natututunan ay hindi man lamang lalabas sa ating bibig na galing sa ating kaisipan, kung hindi ang sinasabi mo at ang alam mo ay ilalagay mo sa gawa. Dahil paano natin masasabing ito ang pinakamahalaga kung hindi natin ito kayang gawin sa araw-araw ng buhay. Ibigin mo ang Diyos. Alam natin kung papaano gawin yun. Bilang isang Kristiyano, meron tayong obligasyon sa Diyos at meron tayong dapat gawin sa pananampalataya sa Diyos.
Kung inyong narinig ang ating unang pagbasa, maliwanag na sinabi ni San Pablo kay Timoteo, kung hindi katapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Hayaan daw natin na tayo'y mamuhay ayon sa diwa ng pagmamahal ng Diyos. Meron kasi tayong tinatawag na Cafeteria Catholics. Ano po yung Cafeteria Catholics? Mahilig sa kape. Iinom lang ng kape kapag gusto at mamimili ng flavor ng kape. May mga Cafeteria Catholics na maaalala lang ang Diyos kapag nauuhaw. Kapag gustong magkape, gusto ng comfort, masarap magkape, tsaka lang maaalala ang Diyos. Cafeteria Catholics. Magsisimba ako kasi mahihilingin ako sa Poong Jesus Nazareno na ibigay na sa akin ito. Ano yon? Kahilingan mo, trabaho, abroad, asawa, o promotion sa anumang larangan. Iyon mga yon, hindi naman masama. Hindi naman masamang humingi sa Diyos. Pero sana sa kabila ng paghingi mo na yan, maging tapat ka sa iyong pagkilala at pag-unawa sa tunay na Diyos. Hayaan natin na kahit ano ang ating nararamdaman at nararanasan sa buhay, mataas man o ibinabagsak ka ng iyong karanasan, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tapat sa anumang oras at hamon ng buhay. Ito ang tunay na pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Ang ikalawa ay ang pagmamahal sa kapwa. Sabi nga sa Ebanghelyo, mahalin mo o ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. It does not need any explanation. Kung wala kang masasabing maganda sa iba, huwag ka nang magsalita. Kung wala kang maiaambag sa tagumpay ng iba, huwag ka nang manghila pababa. Kung hindi mo kayang magpakita ng suporta sa katahimikan, ipanalangin mo na lang. Kaya tayong nakikinig sa mga salita ni Jesus sa araw na ito ay hinahanapan ng paggawa ng pananampalataya. Sapagkat kahit kailan ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Buhayin natin ang salita ng Diyos sa ating mga gawa. At bahala na ang Diyos na magbalik ng mga biyayang iyan dahil sa biyaya ng pagkaunawa ng salita ng Diyos, aagos ang biyaya ng Diyos na siksik, liglig at aapaw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.